Good morning or good afternoon po, sir. My name is Medical Jinko and I'm here to show you my voice system in Java. So, in here, makikita natin po, ito yung code ko. Uh, pre- Very simple lang po naman. Ito po yung pagko-connection ko po pag uh, sa access ko po. And in here, tingnan natin po yung design. So, this is the design po. I went for a minimalistic and more modern UI or user interface po para sa voice system ko po. So in here, let's try it na po. First thing na gusto ko lang pong ipakita ko po muna is yung mga error po dito. And also, uh, gumamit ako po ng a lot of action listener for the buttons. So here, makikita natin po pag sa let's say, mga itong buttons po na to at wala pa pong menu. Let's say, delete natin po itong mga menu na to. Kasi testing po ito nung ginagawa ko po siya. In here, try natin po yung pag wala pa pong mga menus in this quick system. Let's say, kung magdi-delete man lang po ako, ayan, no items. Lahat po nito, naka-apply po yung mga null, pag dito po sa null, let's say, yung mga null po as long as ito po ay empty or yung total po is empty. Kapag null po yung mga dalawa na to, lahat ng mga buttons na to, except sa save receipt, ay mag-error po. Let's say yung clear. Ay yung clear, okay pa naman siya. Hindi naman kailangan. Yung order, yung delete, update, and checkout, mag-error po yan kung walang laman itong dalawa. So, let's say na yung add to order, mag-error po yan. Makikita dito, ayan, kapag yung select item, which is yung menu box nito, ayan, yung menu box, mag-error po yan. As well as yung mga delete menu, makikita natin sa menu dito, delete menu. In here, yung delete menu, kung wala po yan, yung menu box, tas null. Kung wala to, mag-error. As well as yung update. And pag sa checkout naman, kapag sa checkout naman po, kung null naman po or zero yung total amount dito po, magsi-zero or mag-error po yan. So, yun lang po yung basics. As well as there are some parts na meron ako pong i-feature which is pag nagada po ng menu, kung wala pong at least mga text po dito, mag-error po siya. So, dapat po kailangan may name yung item. Let's say burger. Ayan. And I want to show as well kung let's say na yes, na nagtama na. Kanina yung pinakita ko pong error na pag walang laman, ayan. Kapag I new item and null, ayan, an item should have a name. And in here, pag napasa na po, let's say nabigyan ko na po ng pangalan, yes, pupunta po siya dito sa new price. In new price naman po, dapat kailangan numerical siya. And if it's not numerical, makikita, or if walang laman, mag-error po to. Or, simply babalik niya lang po. Or, if ever man na if ganun po, hindi din po siya magbibigay ng mga, hindi niya po ilalagay yung data sa access. So, in here, let's say mag-add po ako, burger. Then, in here, makikita natin, let's say mag-add pa tayo ng, let's say, hindi mo na yung numerical. Kung non-numerical po siya, ayan, invalid price. Or, ayan, error. Pero, papatry-try ka niya po. Anyways, in here, let's, price na po, 25. Ayan. Kapag nalagay na po, yung, kung confirmed na po na tama yung mga linagay ko po doon, mapupunta po siya sa menu, add item. Tapos new item po siya. Yan. Makita natin, item na po yan. And here, pwede na natin po ma-update. Kapag non-numerical po to, hindi po siya gagana and maka-cancel po siya. Or mag-error.
Kung walang laman, mag-exit. Pero yung delete po, yung function niya lang po ito is to see kung mayroon or wala. Kung mayroon, di-delete. Kung wala, error. So, update. Basta numerical dapat to. Let's say kung 30 pesos na yung burger, di magte 30 pesos siya. Makikita sa access niya. Ayan. Yan yung price. Bagong price. If ever man na ibaba natin yung presyo, 25. Balik natin sa presyo ng 25. Babalik yan sa 25. Just make sure na inaalis po, i-cancel and open yung access. Ayan, 25. Next up, add po tayo. Add po tayo ng mga items, which is, let's say, apple pie. 20 pesos. Tapos Coke is 15 pesos. Ayan. So here, makikita na natin po sa combo box. Ayan yung mga menu items natin po. And if pumili po tayo, add to order, syempre, ko-confirm niya po na yan. And if clear all, kapag clear all po kasi, sabi yung linagay ko po dito, AMT niya po ito. Ayan, pati yung total amount po. Ayan. So, babalik niya po dito sa burger. So, here, order na po tayo. Let's say order apple pie, burger, tapos yung Coke, 60 amount. Now, kapag meron po laman yung total na to, pupunta po tayo sa checkout. Kapag sa checkout niyo po, makita po dito, ayan. Kung wala po akong in-order, let's say clear natin mode na to, no? Kung wala po laman yung total, tapos nag-checkout ako po, ayan, error. So, dapat meron po laman yan. So, if hindi po exceed yung presyo dito po, wala po, mag-error po siya. Ayan, is an efficient amount. Or if non-numerical po, which is gagamit po siya ng catch, use numerical values. So, dapat exit po siya sa presyo na binigay or yung total amount. So, let's say 70. Ayan. So, yan yung change ng ano ko po. Pop up. Tapos, lalagay niya din po dito yung message sa receipt. And that includes na po yung mga ito po, ikakopy niya na lang po. Tapos, ito din po. Tapos, yung amount na pinay ko po. Tapos, yung change. Tapos, ito, yung gumamit ako po ng date and as well as time zone. So, ito yung time natin po. So, I was recording this at saka yung time dito. Makita po, ito po yung time zone natin and yung year. So, i-save natin po to. Makita natin. Let's say, Koisk. System. Save natin to. Magkita po dun sa documents. And open yung notepad. Ayan. So, clear all. Yun lang. Thank you for listening po. Have a good day.